Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala ashraf salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga nakakaiyak sa Islam. Opo mga kapatid, tayong lahat ay nakakaramdam ng ganitong pakiramdam. Ngunit lahat po iyan ay merong dahilan. Dahilan kung saan si Allah lamang ang nakakabatid. Minsan, natatarok po natin, minsan, hindi po maabot ng ating kaisipan. Kaya, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa annahu huwa adhaku wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Sa sinabi ng Allah, at tunay na siya ang nagpatawa at nagpaiyak, at tunay na siya ang pumatay at bumuhay. Kaya napaka ganda ng pagkasabi dito, mga kapatid. Kasi si Allah, mayroon siyang nabanggit na nagpapatawa ang Allah at minsan nagpapaiyak. Kaya siya po ang Rabb talaga. Mararamdaman natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagiging nandyan kasi nga meron siyang ginagawa para binibigyan po tayo talaga ng mga tanda. Tanda kung saan kailangan alalahanin natin si Allah subhanahu wa ta'ala lagi. At ang pag-alala natin sa Diyos, mga kapatid, alhamdulillah. Kaya ang buhay po natin, kung walang pag-iyak, papaano na lamang tayo? Pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyayang pag-iyak na ito upang ikaw po ay magpasalamat sa mga biyaya ng Allah. Kung papaano tutugon ang iyong sarili sa mga pangyayari at mga sitwasyon, kung hindi kayang ipinahayag ang kalungkutan at pighati, kung hindi ka umiyak, paano malaman ng mga tao na ikaw pala ay nalulungkot o kaya ay nasa kapighatian? Kaya alhamdulillah, kahit hindi natin lubos matarok-tarok ang mga bagay, pero may mga hudyat talaga, mga kapatid, na kailangan nating ng mga kaagapay. O kaya papaano mo ipapahayag ang iyong paghanga at takot sa Diyos kung walang pag-iyak? Kaya ang mga luhang pumapatak sa ating mga pisngi, mga kapatid, dapat magpasalamat ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw po ay buhay pa. Ikaw ay binigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng halaga. Kaya dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala, natuto talaga tayong matakot sa Kanya. At dahil sa takot, napapaluha ka, kapatid, napapaiyak ka sa pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tanda ng kung saan ikaw po ay malapit sa mga nagpapakabuti. Kaya kung kapag ikaw ay nagiging religyoso na, kung ikaw ay nagpapakabanal ka, kapatid, malaking balita yan kapag ikaw ay lumuluha kapag nababanggit sa iyo ang mga talata ni Allah. Kapag naalala mo si Allah, napapaluha ka, malaking gantimpala po yan. Kasi nga mayroong hadith si Prophet Salam na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng mensahe Rasulullah SAW, la yalijud nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda labanu fi dar'i wa la yajtami'ul gubarun fi sabilillahi wa dukhanun jahannam. Sinabi na walang makakapasok sa impyerno sa sinumang lalaki na umiyak mula sa pangamba kay Allah hanggang sa mabalik ang gatas sa suso. At gayon din, hindi makakasama ang alikabok sa landas ng Allah at ang usok ng impyerno. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya
Kaya kapag ikaw napapaluha dahil sa takot kay Allah, mga kapatid, Allahu Akbar, magandang balita yan. Kasing umiyak ka. Ha? Umiyak ka dahil sa takot. Hindi ka napapaiyak sa mga walang silbing mga bagay. Napapaluha ka, ha? Sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo. Kaya kapag ang ating mga emosyon ay tumataas dahil inaalala mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay talagang mapapaluha ka. Ha? Kaya dahil sa mga luha mo na yan, merong nabanggit din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, wa yakhiruna lil adhkari yabkun wa yaziduhum khushu'a. Sinabi ng Allah, at nagsusubsob sila ng mga mukha na umiiyak at nakakaragdag ito sa kanila ng kataimtiman. Allah, tingnan nyo, napakaganda ng pagkasabi dito. Kapag ikaw napapaluha sa sujud, kasi nga ibinaba mo ang iyong mukha, pinapalapit mo ang iyong posisyon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapakaramdaman mo talaga ang iyong pagiging alipin at pinararamdam mo talaga kay Allah na siya'y Panginoon. Madagdagan lang ng kataimtiman ang iyong puso, kapatid. Ganun na ganun. Merong cause and effect lang. Kaya ang luha natin na nabuhos sa ating mga mata, kung ito'y mga pagsamba, dapat ikaw ay magalak. Napapaluha ka sa galak, kapatid, kasi nga naunawaan mo lubos masyado ang reliyong Islam. Kaya sa mga bagay na ito, ang mga Muslim, mga kapatid, ay talagang nakukuha nila ang pabor ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pag-alala nila, naalala nila ang kabilang buhay, naalala nila ang mga timbangan doon sa araw paghukom. Allahu Akbar, pumapatak talaga ang kanilang mga luha. Meron nga dito si Ibn Qayyim, sinabi niya, si Sheikh Ibn Qayyim, sabi niya, kaawanawa siya ng Allah, kailan natuyo ang mga mata sanhi ng pag-iyak dahil sa takot sa Diyos? Kailan? Sabi niya, kailan? Siyempre tayo mga Muslim na unawaan natin to, na mga tuyo. Mga tuyo. Hindi natutuyo ang mga mata ng mga mananampalataya sa takot sa Diyos. Napapaluha ka talaga. Tapos sinabi niya, kaya't alamin mo na ang pagtutuyo nito ay dahil sa katigasan ng puso. At ang pinakamalayong puso ay ang matigas na puso. Subhanallah. Kaya ang mga mananampalataya, kung tunay na mga mananampalataya, mapapaluha ka talaga. Kasi alam mo ang puso mo ay malambot. Pinalambot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pag-alala sa Kanya. Kaya kung kapag meron ka ng ganitong tanda ng kalambutan, mga kapatid, purihin mo lagi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito'y mga likas na damdamin ng tao na dapat kanyang dapat taglayin. Hinataglay yan ng mga tunay na mga mananampalataya. Ngunit, wag mo naman sobrang labis. Wag sobrang labis, lalo na sa pagluluksa. Okay lang kung umiyak sa araw ng paghukom, pero kung magsobrang pagluluksa sa mga naalala mo, o kaya nagdadala sa'yo sa pag-aalsa o sa paglalapastangan sa pananampalataya, ito yung mga pinagbabawal. Dapat, ka lang talaga, nasa gabay ka lang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mayroong mga dua na lagi nating naririnig, mga kapatid. Itong dua, napakalagi ito. Sabi dito, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la takhsha, wa min aynin la tadma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, wa min du'ain la yusma.
sa dua, O Allah, tunay na nagpakupkup ako sa iyo mula sa pusong hindi natatakot at mula sa matang hindi lumuluha at mula sa sariling hindi nabubusog at mula sa kaalamang hindi nakikinabang at mula sa panalangin hindi naman dinirinig. Kaya ang mga dua na ito, mga kapatid, lagi nating bukang big ito. Kasi nga, may mga mata talaga na hindi lumuluha at hindi yan maganda. Dapat may mga pangyayari talaga, lalo na inaalala mo si Allah, ay dapat mapapaluha ka. Kasi nga, tanda yan ng tao mayroong pangangailangan. Kung tingin mo sa sarili mo, wala ka na pangangailangan, nakakatakot yun. Kailangan, meron tayong pangangailangan. Kaya ang mga mata sa binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, umiiyak ang mata. Kasi nga meron siyang nilikha dyan ng mga maliliit na mga tinatawag nating glands sa mga ating mga mata. Ginawa niya po itong maalat at na tubig. Ang tubig na ito, humahalo sa langis at mukos upang protektahan ang iyong mga mata at linisan ang mga alikabok at tumugon sa malaking damdamin para makapaghanap ka ng kaagapay. Kaya ito pala ay makakapigil sa sobra o labis na damdamin. Ang pagluwa, hindi lang pala tinatawag nating physical na panglinis. Nalinis ang mata mo, mga physical yan. Pero ang ano doon, para makapagpigil talaga ng sobrang damdamin. Para merong lalapit sa iyo na tutulong, magtanong, o ano pa dyan, maghanap ka ng kaagapay. Kasi ang tao, kailangan niya talaga ng mga ganito. Kailangan may mga katulong siya. Kaya, una pa lang mga kapatid, may mga bagay talaga na nagpapaiyak sa atin. Noong sanggol ka pa lang, napapaiyak ka. Alam mo, mayroong isang hadith dito na kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min bani Adam mauludun illa yamussuhul syaitanu hina yulad fayastahillu sarihan min massi syaitan gaira Maryam wa ibniha thumma yaqulu Abu Hurairah wa inni u'iduha bika wa durriyataha minas syaitanir rajim. Sa sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na aking narinig kami sa Sallallahu Alaihi Wasallam na nagsasabi, wala sa mga anak ni Adam na ipinanganak maliban na hinipo ng Satanas habang ipinapanganak. Kaya nagsisimula itong umiyak dahil sa hipo ng Satanas, bukod kina Maryam at kanyang anak. At sa kabinasa ni Abu Hurairah, at tunay na ipinapakupkop ko siya sa iyo at kanyang mga supling laban sa sinumpang Satanas. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa kwento dito mga kapatid, ang ano pala, si Satanas pala ang nagpapaiyak sa atin nung mga sanggol pa tayo. Nandyan siya. Kaya kung may mga sanggol, dapat magpakupkop ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya humingi ka kay Allah ng pakupkop. Ya Allah, kupkupin mo naman ang mga supling ko dito, mga anak ko, kasi nandyan si Satanas. Meron nga sa ibang hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng anak ni Adam ay tinutusok ni Satanas sa kanyang mga tagiliran gamit ang kanyang daliri sa sandaling ipinapanganak. Maliban kay Isa, anak ni Maryam, pumunta siya upang tutusokin, ngunit tinusok ang bilo, isinalaysay ni Bukhari. Kaya, ibig sabihin dito, yun ang ginagawa niya palang hipo, tinutusok niya, paiyakin niya talaga mga bata. Ang hindi niya lang kaya si Isa. Kaya kung tutusokin niya, hindi niya nakayanan, tinusok niya na lang ang bilo. Kasi hindi niya kaya eh. Kaya mga kapatid, dahil yan po sa dua, sa panalangin ng kanyang lola
na si Hanna binto Fakhud. Si Hanna o si Henna, nagdua talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ya Allah, ipakupkup ko siya, si Maryam, kasi nanganak siya si Maryam. Wala pa yan si Jesus, si Maryam muna. Tapos at kanyang mga supling, ibig si Jesus, pinanganak. Pinakupkup niya kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa sinumpang Satanas. Kaya diyan sa na yan mga kapatid, yun mga duaan natin minsan, inshallah katanggap-tanggap yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaburan lang sila ni Maryam at si Isa. Wala talaga nakakalapit. Kung tayo magkaroon tayo ng mga anak, kahit nandyan si Satanas, magpakup-kup ka pa. Pati ikaw magpakup-kup ka rin. Kasi si Satanas nakaabang lang yan. Kung hindi ka magpakup-kup, aalo ka niyan, palulungkutin ka at papaiyakin pa. Kaya sa mga ganitong mga pangyayari mga kapatid, sa mga ganitong mga sitwasyon, bilang mga tunay na mga manampalataya, kailangan mo talagang pag-isipan na ito'y mga Muslim po tayo. Hindi po tayo kailangan umiyak ng labis. Huwag kang umiyak ng labis kasi mapapahamak ka lalo. Lalo na tayo, hindi po tayo nilikha para sa sobra-sobra. Tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katamtaman lamang mga kapatid. Kaya dahil doon sa mga natin mga kapatid, sa mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga sobra, kaya may hadith dito si Prophet Salam yung nagpakup-kup talaga, sabi niya, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ako nagpakup-kup sa iyo laban sa alalahanin at kalungkutan. Kaya sa mga kalungkutan, kapag sumubra ka dyan, mag-ingat din tayo mga kapatid. Tapos, alam naman natin si Satanas, gusto niya talaga mga palungkutin ang mga mananampalataya. Kasi, yun ang kanyang panlilin lang. Kaya, dahil doon sa mga kalungkutan na yan, sa sobrang emosyon, sa sobrang damdamin, umiiyak ka. Alam niyo, ang pag-iyak pala kapatid, nagpapakalma ng sarili. Ito pala ang defense natin, ang pag-iyak. Papakalmahin niya ang ating mga nervous system. Kasi nga, unang pag-atake ng stress o kaya matinding emosyon, ang luha kaagad ang magdidepensa. Kasi papaganahin niya ang mga ibang hormone sa katawan mo. Yun po ang tutulong para mapahinga ang iyong sobrang matinding stress o kaya emosyon. Pinapabagal niya ang tibok ng iyong puso at kinukontra ang tugon ng stress. Upang maibalik ang iyong sarili sa tamang takbo ng emosyon mo o kaya sa physical. Kaya itong mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kaloob niya ito po mga kapatid. Kasi merong mga termino ginagamit ang mga scientist natin, tinatawag nilang fight and flight. Ito ang mga matitinding emosyon po ito dumarating sa tao. Kapag merong fight or flight, kapag mayroong ganitong mga automatic po 'yan. Nagkakaroon ng reaksyon ang iyong katawan kasi nga nagkaroon ng panganib o kaya matinding stress. Lalabas ang mga hormone mga kapatid. Ang hormone na ito tinatawag nating adrenaline. Kapag lumabas ang mga adrenaline, papabibilisin niya po ang tibok ng iyong puso. Papalakasin niya ang iyong mga kalamnan. Inahanda ka para manatili ka o kaya labanan ang banta o kaya tumakas patungo sa ligtas na lugar. Ito pala tinatawag na fight or flight. Pinapahanda ka lang pala niya. Kaya, ibig sabihin, napakatindi ng mga hormone na binibigay din sa katawan mo. Kung hindi ito makontrol ng katawan mo, Allahu Akbar, kawawa. Kaya, ang kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon tayo ng iyak. Yun pala.
para kumalma ulit. Kasi adrenaline, alam naman natin adrenaline. Ano yan, pampalakas yan eh. Kung manatili sa katawan, masisira lahat katawan mo dyan. Kaya ang luha yun ang nagpapabigay sa'yo ng balanse. Kaya ang mga Muslim dapat umiyak na merong direksyon talaga. May direksyon talaga ng iyong pag-iyak. Hindi iyak ka lang ng iyak dyan. Walang mga direksyon. Ang ating direksyon, alhamdulillah, sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tumitingin ka talaga sa bandang malayo, doon papunta lahat kay Allah. Kaya mayroong sinabi si Allah, fafirru ilallah, tumakas kayo patungo kay Allah. Yun ang itong ating direksyon. Kasi nga, alam natin ang ating mga sarili kapag nanginginig ng mga balat natin. Tapos hindi lumambot, kawawa ang iyong puso. Kasi tumibubok-tibok siya, ngunit napapipinsala na pala ang iyong mga kalamnan, ang iyong mga internal organ. Kaya ang stress, nakakadelikado talaga yan. Alam natin, hindi bihira lang natamaan ng ganitong sakit. Pero kung dumami at palala ng palala, ay talagang maraming masisirang magkakasakit sa mga sa ating katawan. Kaya kapag ikaw umiiyak, kapatid, nagbabago talaga ang iyong paghinga. Ang paghinga mo naging bumabagal. Ang galaw ng iyong paghinga. Nagkakaroon ka talaga ng pagiging kalmado ka na. At nagpapalabas ng mga hormone para ang emosyon ng luha ay makakatulong para maalis ang mga chemical ng stress. Chemical pala, may mga chemical pala. Kasi sabi ko sa inyo, ang stress na yan, ninalabas para lumakas ang iyong pag-iisip, ang iyong katawan, ang iyong kalamnan, para lumakas, para fight or flight. Yun ang doon. Kaya alhamdulillah sa ating pag-iyak. Alam naman yung pag-iyak natin yun, mga nagpapagaan po yan ng sakit. At mga pakiramdam na kailangan nating magkumalma sa ating mga sitwasyon. Allahu Akbar. Kaya biyaya talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin minsan lubos maisip. At ang taong mga hindi umiiyak, mga kapatid, ay talagang hindi yan nagpapakita ng kahinaan sa Allah. Subhanallah. Nakakatakot yun. Baka balang araw magmataas na yan sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, min hadal hadithi ta'jabun, wa tadhakuna wa la tabkun, wa antum samidun, fasjudu lillahi wa'budu. Sinabi ng Allah, kaya bakit sa salaysay na ito, kayo'y nagtataka, at tumatawa kayo at hindi umiiyak, habang kayo ay nalilibang, kung gayon ay magpatira pa kayo para sa Allah at magsamba. Kaya itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quraysh, sila walay tumatawa lang sila at hindi umiiyak. Kaya nagbataas sila, kaya wag nating gayahin mga ganitong mga pag-uugali. Kailangan ipakita talaga natin ang ating kahinaan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo'y nangangailangan sa ating Panginoon. Ngunit may mga pangyayari dito sa mundo na hindi mo kayang pigilan. May mga dumarating ng mga trahedya. Lalo na merong mga iniwan ng mahal sa buhay. Kaya sa Islam, binigyan talaga tayo ng mga hangganan. May mga hangganan lang, katulad sa mga kababaihan na namatayan. Nagkakaroon sila tinatawag na ehdad. Ang ehdad na tinutukoy dyan, ang pagluluksa ng mga kababaihan. Kapag kanilang mahal sa buhay o kaya kamag-anak, 3 araw, binigyan sila ng 3 araw. Pero kung mga asawa, pwede sila magluksa, kailangan nila magluksa sa 4 na buwan at 10 araw. Allahu Akbar. Ito lang ang hangganan mo. Sa asawa, yun dapat ganun. Hindi, pero sa mga mahal sa buhay, mga kapatid, 3 araw. Yun, tandaan nyo po, mga kapatid. Kasi, siyempre, ang iyak mo talaga dyan ay tudo-tudo. Pero, siyempre, alhamdulillah, kailangan mo rin kumalma. Kailangan bumalik ka sa tamang landas. Kailangan mag-isip ka ng araw na paghukom na hindi ito ang tunay na
pag-iwan. Ito ay mga pagsubok lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya merong isang hadith dito si Prophet Muhammad salam na nang ipinadala ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Muad radhiyallahu anhu papunta ng Yemen, kasama pa niya ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin. Habang nakasakay si Muad at ang mensahero ay naglalakad sa ilalim ng kanyang kabayo. Nang natapos siya, sinabi niya, "O Muad, marahil na hindi mo na ako makikita pagkatapos sa taong ito. Sa aking buhay at marahil ay madadaanan mo ang aking masjid at ang aking libingan." Si Muad bin Ibn Jabal ay umiyak ng may kasabikan dahil sa pag-iwan sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya't sinabi ng propeta, "Huwag ka nang umiyak o Muad, sapagkat ang pag-iyak ay mula kay Satanas." Isinalaysay ni Ahmad at ginawang tama ni Albani. Kaya itong nakaka-alarming na hadith, mga kapatid, ang pag-iyak ay mula kay Satanas. Ibig sabihin, sa hadith na ito, dapat huwag ka talagang magpadala sa sobrang pag-iyak. Pero kung pag-iyak lang na normal, na walang pagtaghoy, ay walang problema. Alam naman natin si Prophet Muhammad sa time na yun, na tinuruan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan siya ng kapahayagan na sa pagkatapos sa taong na yan, hindi ka na mabubuhay, mamamatay ka na Muhammad. Kaya sinabihan niya si Muad. Si Muad, syempre, isa sa mga malalapit niya ng mga sahaba na mahal siya. Kaya hindi mo talaga mapigilan ang sarili mo na sa pag-iyak. Kaya dahil meron pang misyon si Muad na kailangan niya tapusin. Kaya hindi pinagbawalan siya ng umiyak ng sobra-sobra. Itong pala sa Islam, pag-iyak ko lang problema yan. Pero huwag ka lang magtaghoy. Huwag ka lang manisi, manunumbat, o ano pa dyan mga gawain ng mga kamangmangan. Kasi merong hadith si Prophet Salam, sabi niya, sa time na namatay si Ibrahim, kanyang anak, sabi niya, "Innal ayna tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna." Sabi niya, sa katotohanan ang matay lubuluha, ang puso ay nalulungkot, subalit hindi tayo dapat magsasalita bukod lamang sa ikakalugod ng ating Panginoon. Ito palang doon. Kahit na sa pagbisan mo, Uya Ibrahim, ay talagang nakakalungkot. Kahit nalulungkot, mga kapatid, basta wag ka lang magtaghoy. Taghoy, ibig sabihin taghoy, umiiyak ka ng sobra-sobra. Minsan napapasigaw ka. Hindi mo na makontrol ang emosyon mo eh. Iyon ang mga hindi kaaya-aya yan na gawin sa Islam. Hindi yan itinuro sa atin. Kaya, at lalo na mga kapatid sa pagbubuo ng mga ugnayang pangreliyon, itong mga ginagawa natin para lumakas ang ugnayan natin magkapatid sa Islam, ngunit may mga oras talaga na kailangan iwanan sila, lalo na dito sa mundo o kaya sa kamatayan. Yun lang ang dalawa na yan ang magpapaiwan sa magkapatid sa Islam. Minsan, sasamahan mo pa siya sa kanyang paglibing, sa kanyang libing, subhanallah. Dahil doon, mga kapatid, ang luha na yan na tumulo sa iyong mga mata. Nagkaroon ka ng gantimpala ng kapatiran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan, magdudua pa yan sa iyo ng kabutihan. Sana pagpalain siya, ya Allah, sana lahat ng mga dua ng mga mabuti. Kasi nga, binuo mo ugnayang pangreliyon, kaya napapaiyak na lang ang mga iba mong kapatid. Ayun ang mga encouragement ko, mga kapatid. Kasi, ang araw ng paghukom, ay nakakatakot talaga. Kaya kailangan mo ng maraming mga gantimpala. Kahit sa pag-iyak, mga kapatid. Kahit duan ng iyong kapatid, kasi sa sobrang iyak niya, nalungkot siya na pagkawala mo, Allahu Akbar, baka sa kanyang dua ay tinanggap ng Allah at saka papasukin ka sa paraiso. Meron ngang si Prophet Salam nga, sa pagbabasa ng Quran, sa pakikinig niya, napapaluha ka talaga siya eh. May inulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi naman sa sallallahu alaihi wasallam, "Magbasa ka ng Quran sa akin." Aking sinabi, "Magbabasa ba ako habang sa iyo naman ipinadala?"
Kanyang sinabi, tunay na naiibigan kong marinig ito bukod pa sa akin. Kaya aking binasa ang sura Nisa hanggang sa umabot ako. Kaya papaano kung dalhin namin sa lahat ng pamayanan ang isang saksi at dalhin ka rin namin bilang saksi laban sa kanila. Sinabi niya, tumigil ka na o huminto. At saka nakita ko ang kanyang dalawang mata na pumapatak ng luha. Kaya kahit ang Propeta Muhammad SAW, napakalambot ng kanyang puso, mga kapatid. Ha? Umiiyak siya sa pagbabasa ng Quran. Ha? Alam niyo, kapag ang Muslim hindi na natatakot sa araw paghukom, napakapanganib po yan, mga kapatid. Napakatindi po yan. Dapat matakot talaga tayo. Kasi mabuti na at ikinubli po yan. Hindi yan pinakita sa atin. Kasi kung ipinakita sa atin, baka iyak na lang tayo ng iyak. Hindi na tayo makagawa ng mga gawain natin. Panghanap buhay natin. Hindi tayo makagawa kasi nakakatakot doon. Kaya dito pala sa mundo, kailangan matakot ka bago ka dalhin doon sa araw paghukom. Kasi wala lang balikan doon eh. At hindi na rin mapapakinabangan ang iyong pananampalataya. Meron nga ang mga nauna sa atin. Sa kwento dito, si Saleh Muhammad at-Tirmidhi ay isang mangangaral ng sekta sa Jahmiyah. Tingnan nyo, mangangaral sa sekta ng Jahmiyah na nagbebenta at nagpahintulot sa pag-inom ng alak. Nang nabanggit siya ni Ishaq ibn Rawahi, dalubhasa sa hadith, umiyak siya dahil sa kanyang kalapastangan sa Diyos. Subhanallah. Tingnan nyo, si Ishaq bin Rawahi. Ganun ang kanyang takot kay Allah. Nabanggit lang mga tao, mga makasalanan, malakas ang pagsuway sa Diyos, mapapaluha talaga siya kasi alam niya, ang tao na yan, parorosahan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao na yan, walang kawala sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napapaluha talaga, subhanallah. Ganun ka lang pananampalatay, umabot sa mga ganito, mga kapatid. Sana meron kayong napulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.